Sa title pa lang, alam niyo na ang ending ng ride natin. To be honest, medyo masakit pa ang loob ko habang ginagawa ko tong video. Pero maliban sa disappointing na ending, isa ito sa mga masasayang Audax experience ko. Ano ba kasi ang nangyari? Ito ang kwento ng aking 600km Audax La Union. Ang daming mga exciting na kaganapan na nangyari so far sa 2024 season ng Audax Philippines. At habang papalapit tayo sa dulo ng taon, sa wakas, andito na rin tayo sa arguably ang pinakaabangang event ng kalendaryo, ang inaugural Audax La Union. Unang pagkakataon ito na magkaroon ng Audax ride sa rehiyon ng Ilocos, isang patunay lamang sa patuloy na pagyabong ng long distance cycling sa Pilipinas. Mayroong 5 events ang edisyon na to ng Audax La Union: 120 kilometers, 200, 600, 1,000 at 1,300 kilometers, kung saan ang huling dalawa i-offer lamang kada 4 na taon. Thank you so much for joining. Please be caution, hydrate. It's going to be overcast. Epic ang ruta ng Audax La Union. Mag-uumpisa ito sa Awesome Hotel sa San Juan, kung saan ang first 300 kilometers ay may 2 beses na ahon papuntang Baguio via Nagilian Road hanggang makabalik muli sa starting point. Ang next 340 kilometers naman ay balikan papuntang Lasol, Pangasinan, nadadaan sa Dagupan, Sual at mga familiar na kalsada para sa mga nakapag-Audax Subic na. Sa mga kalahok ng 1,000 at 1,300 kilometers, tutuloy ang ruta papuntang Hilaga sa Ilocos Norte bago bumalik muli. Most probably ito na yung last na Audax natin for this season. After nito, pahinga muna tayo. And saka ko na i-evaluate kung ano ba yung mga ride plans natin next year. Sabay ang release time ng 200 at 600 km participants. Tingin ko ay posibleng maging trap dahil pwede kang madala sa pacing ng mga 200 km riders na para sa akin ay mabilis at pwedeng makaubos sa iyo kung subukan mong sumabay. Mahaba-haba to, kaya pacing lang talaga. Patag muna ang first 35 kilometers. Tapos naging rolling sa bayan ng Nagilian hanggang simula ng napakahabang ahon sa bayan ng Burgos sa La Union papuntang Baguio. Almost 30 kilometers itong ahon. Tama, 30 kilometers. Albert De Lima from Cebu. Masaya na ako. 600 din. Okay na ako. Good luck sa atin. Okay. Good luck. Ano sa'yo? Ano ba? Ano ang distance mo? 600 din po. Ay! Pangalawa nung una ha. Mahirap-hirap tong Yun nga, ito. Dito pa ako napunta. Sa Do- mahirap. double Baguio. Ano na ako, enjoy lang ako. Tama, tama. Kung saan ako dadalhin. Actually, safety naman talaga yung prio natin. Highest prio, safety. Yan, saka enjoy. Enjoy. Kailangan kong subukan para malaman ko kung paano. Tama. Anong limit ko. Oo.
Okay, tingin ko ito na talaga yung simula ng ahon. Halatang hindi ko kabisado yung ruta. Nakaahon na rin ako before papuntang Baguio, pero via Quezon Road at Marcos Highway. Unang beses ko lang itong aahon ng Nagilian Road, pero tansya ko, malamang kasing hirap din ito. Hindi naman sobrang tarik ang ahon dito, maliban siguro sa ilang maiksing sections, pero sa haba nito, unti-unti ka talagang uubusin. Mas safe din dito dahil mostly mayroong shoulder sa kalsada. Hindi ka matatakot sa mga bumubuelong sakyan. At dahil Baguio climate to, maganda ang view sa paligid. 6:25 AM. Almost 10 kilometers to go. During the ride, feeling ko tama lang ang pacing ko. Similar lang din sa mga previous kong maaahon na rides. Pero ngayong binabalikan ko ito, pakiramdam ko isa ito sa mga pagkakamali ko. May mga naabutan akong 1,000 and 1,300 km participants. Nag-start 30 minutes earlier sa amin. 4 kilometers to go. Kakaano na tayo. 3 hours 28 minutes. Grabe. Hirap. Kung kailan ka pa malapit sa checkpoint, saka pa talaga tumaas ang gradient. Lalo na yung sa section ng 1 or 200 meters lang, pero umaabot sa 20% ang tarik. Naisip ko na lang sa mga oras na to, baka magtulak na ako dito during the second climb. May patinapay at pakape sa first checkpoint. Syempre, hindi tayo aatras dyan. Nag-take out din ako ng lugaw sa isang tindahan na malapit lang para pangkain ko to later. At dahil mahaba ang inahon, mahaba din ang lulusungin natin. Siyempre, na-enjoy natin to. Pero, kailangan ng konting ingat. Dahil may ilang sections din na malubak. Ang goal natin ay sakyan lang ang lusong. Para sana, makarecover tayo.
this point, okay pa naman ako. Tingin ko, nakakapag-fuel pa ako properly. Ohayo gozaimasu. Kiyosukete kudasai. Papunta na tayo sa second checkpoint sa San Juan. At balik Kabatagan muna ulit tayo. Ang goal ko, pagdating sa second checkpoint, doon natin kakainin yung take out natin lugaw. Ano pangalan niyo, sir? Manny. Manny. Taga dito kayo sa Nagitian lang. 200, no? Kilometers. Second checkpoint. Ah, 10:06. Kakatapos lang natin sa checkpoint 2. Medyo okay pa naman tayo. Pero ang hirap ng ahon sa Baguio. At uulitin pa natin yun. So basically, parang deja vu. After nitong second checkpoint, napapansin ko na parang ang bagal ko mag-recover. Nakakain naman ako pero parang ang bagal i-absorb ng katawan ko. Tingin ko, dapat hinabaan ko yung pahinga within checkpoints. Naisip ko na lang na bagalan yung pace ko from this point. Medyo nanghihina ako. Kailangan ko lang pahinga. Ewan ko ba? Ang weird. Weird ang nararamdaman ko. Tinatry ko pa rin mag-fuel hanggat kaya. Minemaintain ko lang yung mabagal na takbuhan. Dahil eto na naman tayo. Malapit na naman tayong umahon papuntang Baguio. Nakakaramdam na rin ako ng konting concern dito na baka hindi ko kayanin ang ahon. Ang nasa isip ko na lang, tsatsagain ko ito kahit mabagal. Habang papalapit sa Nagilian, may nakapang-abot akong fellow 600 participant, si Sir Sunny from Novaliches. Kasabay ko siyang magpahinga at mag-resupply sa bayan. Nabanggit ko na parang nagbabadya na ang cramp sa hamstring ko at binigyan niya ako ng salt sticks para hopefully mapigilan. Kaya lubos ang pasasalamat ko sa inyo, sir. Pero tingin ko, medyo huli na din. Ito na. Nararamdaman ko na talaga na pumipitik-pitik ng pakonti-konti. Kaya nagpaiwan na lang ako para magpahinga muna.
30 kilometers to go. Malamang hindi hinto tayo nito. Tapos malamang madilim na pagdating natin sa taas. Feeling ko talaga kulang na kulang ako sa ensayo. Hindi ako nakapag-prepare. Kanina ko pa pinag-iisipan. Pero tingin ko DNF tayo. Pinupulikat na yung ano ko, hamstring. Tinry kong magtulak, pero pag nagtulak ako ng mga few hundred meters din, pero nung pinadyak ko wala talaga, pabalik-balik. Masama man sa loob ko, pero may mga araw na ganun talaga. So far naka 215 kilometers tayo. 2,500 na elevation gain. Wala talaga. Tingin ko hanggang dito na lang muna tayo. Feeling ko may injury ako pag tinuloy ko pa. DNF. Ito ang unang beses na nag-DNF ako, simula ng una kong pagsali sa ODAX noong 2015. May ilang pagkakataong muntik na din, pero nadaan ko naman sa tiyaga. Pero iba din kasi ang sitwasyong ito. May halos 20 kilometers pa akong aahunin papunta sa checkpoint, at natitrigger ng pulikat ko every time na pumupwersa ako. Masakit at delikado. May takot na pumasok sa isip ko na kapag pinilit ko, baka magkaroon lang ito ng long-term injury. Matagal ko din itong pinag-isipan, pero baka ang wise na desisyon dito ay mag-DNF na, masakit man sa damdamin. Nung sumali ako dito, wala rin naman talagang guarantee kung matatapos ko to. Siguro ang medyo nagpapadisappoint sa akin, based sa mga previous na maahon kong rides, ay kadalasang okay pa ako sa puntong ito. Lumalabas lang talaga na hindi ko na-prepare yung sarili ko ng maigi. Gayunpaman, sabi ko nung umpisa na na-enjoy ko itong ODAX La Union. Konti lang ang participants compared sa mga popular na venues. Pero dahil dito, parang naging mas intimate ang dating. Madami akong mga nakilala at nakakwentuhan. Ramdam mo na nasa isa kang community ng mga like-minded people. Gusto kong ipaabot ang napakalaking respeto ko sa lahat ng participants, lalong-lalo na sa mga sumali sa mga mahabang distances. Sa totoo lang, karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao lang, gaya natin, na sinisingit sa libreng oras ang pag-ensayo habang hinaharap ang mga araw-araw na responsibilidad, trabaho, pamilya, at iba pa. Congratulations sa lahat ng finishers. Sa lahat ng nakakwentuhan at nakasabayan, maraming salamat sa inyo. At muli, kita-kits na lang next time.